So ito yung gagamitin na tools, yung number 14 na socket para ma-adjust yung magneto. So need i-open dito para makita yung mark. Tapos dito papasok yung number 14 na socket at iikot yung yan. So need lang na ma-match sila. So sa last video natin, ayan, match na. So sa last video natin, pinakita ko sa inyo yung mark ng magneto na hindi siya nakatap dead center. So medyo mahirap masilip, pero dito sa loob ng butas, yung letter T dito banda, yung mark andito lang. Bale yung mark talaga na dapat sundin is yung letter T, pero sa case ng CR152, dito ka dapat magbase to make sure na naka-timing siya. Ito, itong linya yan, kasi yung magneto niya hindi nakasetting ng maayos, kaya dapat dito talaga mag-base. So yun, adjust na natin yung valve clearance ngayon. So ngayon, i-adjust natin yung valve clearance. Dito tayo uuna sa exhaust. So gagamitan natin ng feeler gauge. So ito, medyo makapal, 0.08 mm. Mahirap siya makita pero 0.08 to. Tapos ito medyo manipis, sobrang nipis na nito. Ito yung gagamitin natin sa intake. Ito exhaust, 0.06 to. Ito 0.08. So una, luluwagan natin yung tappet bolt. Tapos ipapasok natin itong feeler gauge. So medyo mahirap to ipasok, lalo na sa mga first timer. Lalo na pag nakakabit yung feeler gauge sa handle niya. Kaya yung ginagawa ko, tinatanggal ko sila. Ito yung lagayan, kasi isang set yan. So pag napasok mo na yung feeler gauge, hihigpitan mo tong tappet bolt, tapos ilalak mo yung tappet nut, tong nut. Tapos try mo hilain yung feeler gauge. Yan. So kapag nahihila mo siya, meaning hindi siya masyadong mahigpit, tsaka meron siyang clearance. So meaning tama yung clearance niya, kasi hindi pa naiipit yung feeler gauge, pero meron siyang resistance. Ito, yan. Dapat hindi siya madaling mahugot, dapat merong resistance konti para malaman mo na tama yung clearance. Tapos ilalak mo tong nut. Sa paglock naman ng nut, ito ginamit natin yung number 10 na sa paglock ng nut, minimal lang yung kailangan mo na force, kasi itong tappet bolt, ito sumasabay siya sa pag-ikot ng nut. So pwede kang gumamit ng long nose o yung tappet adjuster. Meron yung special tool na humahawak ng nut, ng tappet bolt.
para hindi siya sumama sa pag-lock. So ito, since hindi naman siya gaanong sumasama, try natin siyang ikutin na walang, medyo gumalaw siya unti. So check natin to kung mahigpit ba. Okay lang, hindi masyadong mahigpit. Gumalaw siya pero okay pa din. So patuloy natin. Okay pa din. So sa pag-lock nitong nut, dapat tamang higpit lang, hindi yung sobrang higpit kasi nadadamage yung tappet bolt. Okay na siya. Ito, nahihila pa natin yung filler gauge. So tama lang yung clearance. Punta tayo sa intake valve. So sa intake valve na naman tayo, gagamitin natin yung 0.06 na filler gauge. So same process pa din. Luluwagan natin yung nut. Tapos adjust natin yung tappet bolt. Pasok muna natin to. Yan. Tapos adjust ang tappet bolt. Yung tamang higpit lang. Tapos try hilain yung filler gauge. Medyo maluwag pa siya. Maluwag pa rin. Medyo malayo yung dapat natin i-adjust. So medyo malayo yung adjustment niya, pero malapit nang makuha. Medyo may resistance na yung filler gauge pag hinihila. Konti na lang. So pag na-feel nyo na meron na siyang resistance, since gumagalaw tong tappet bolt pag nilalak yung nut, konting resistance lang dito, pwede nyo nang i-lock yung nut kasi iikot pa yan yung tappet bolt. So try natin. Yun, umikot nga. Medyo mahirap i-focus. Kulang pa rin sa adjustment, medyo maluwag. So gumamit ako ng long nose para maikot yung tappet bolt. Ito, inikot ko siya unti. Okay na yung resistance. Yan, medyo malakas na yung resistance, medyo mahigpit na. Ito naman napasobra. Hindi na nahihila yung filler gauge. So need ko luwagan. Luwagan unti yung tappet bolt. Okay na siya. So pwede na natin itong i-fix.
So tama na yung higpit at resistance. Ayan. So yun. Naririnig naman sa camera. So okay na yung valve clearance. Hopefully maganda na to, o kaya ma-on na to ng maayos at maganda naman nakbo. So ibabalik na natin tong tappet cover. Ang next natin gagawin is mag-change oil. So papakita namin sa inyo ngayon yung sinasabi ko na old technique kung paano mag-flush sa engine gamit yung diesel oil, diesel na gasolina, yung crudo. Ayan isang litro. Tapos na namin din drain ang oil dito sa makina. So i-open na lang natin to. So common issue din to sa mga CR152 user. Yung ganito nila na sisira. So merong mga technique dyan. Gamitan nyo ng tela tapos pliers, o di kaya adjustable wrench gaya nito para pantay yung kapit. So ganyan. Tapos ikutin nyo. So may mark yan. Ito may mark. Ito kasi medyo matagal na tong unit na to. So nawala yung mark niya dito sa plastic. Pero yung sa makina meron yung mark. So itapat nyo lang yung mark. Make sure na hindi masyadong mahigpit. Kasi baka mahirapan kayo sa next nyo na change oil. At prone sa sira ito, nababali. So at least ngayon alam nyo na anong tools yung dapat nyo gamitin para hindi siya masira. So mas maganda kung adjustable wrench yung gagamitin ito. Kasi pasok na pasok tong niya. Yung force pag open nyo hindi nakadivide kasi nabibiyak to pag nasa gitna lang yung force tapos masyadong mahigpit. So yun lang. Ipapasok natin ngayon yung diesel. Ito gagamitin natin pang flush ng engine bago natin ipasok yung bagong oil. Kasi magti 3 years na to, hindi pa na-flush yung engine. So ginagawa lang to sa mga sa mga matagal na talaga na engine. Pero kung trip mo talaga na parating maganda yung oil o yung parating maganda yung health ng engine, so gawin mo to bago ipasok yung bagong oil. Ugaliin mong i-flush. Pero para sa akin, annual ko lang to ginagawa, every year. So hindi siya recommended na gawin mo parati. Kasi maganda naman yung oil na nilalagay natin. Pagkatapos papaanda rin natin yung makina para umikot yung diesel papunta dito sa itaas at masama sa pag-drain. So kinabit na namin yung
tangke para merong gasolina sa carb. Tapos na rin natin nilagay yung crudo o diesel. Papaanda rin natin yung motor para ma-check natin kung okay na ba yung valve clearance niya at wala na bang ingay o loose compression. So yung kanina pinakita ko, nagpalit tayo ng spark plug. So nakabit na namin. Dual electrode na Hella. Medyo mahirap i-focus. Yan. Dual electrode. So medyo mura lang to sa Shopee. Ito lang yung kinabit namin kasi budget pa muna. So papaanda rin natin yung motor para marinig natin kung okay na ba yung clearance. So pag diesel yung nasa loob, taasan lang natin yung minor. Huwag nyo siyang i-rev kasi wala siyang oil sa loob. So hayaan muna natin na umakyat yung diesel sa itaas. So masyado nang tahimik yung barbula, saka maganda na yung andar, wala nang loose compression, hindi na siya namamatay. So effective yung paggamit natin ng filler gauge. So tapos na natin pinaandar yung makina. I-drain na natin yung diesel o yung crudo. So yung mga latak sa loob ng engine kasama na lahat. So yung parang green na kulay ng crudo medyo maitim-itim na. Next natin gagawin, pag nasirado na yung drain bolt, ilalagay na natin yung oil na dala nila. So ito yung oil na gagamitin. So tapos na namin din drain yung crudo. Inaayos nila yung motor. No. Tanaos kamera. So next natin gagawin, lalagay natin tong oil. So yung ginawa natin na pag flash gamit ang crudo, medyo konti lang yung nakakaalam nun. Mga old mechanics lang. Merong iba nagsasabi nakakasira daw yun sa gasket, kung ano-ano. So ang totoo niyan, itong oil meron din tong percent na crudo. So hindi nakakasira yung crudo. Ang gasolina yung nakakasira pag napasok sa makina kasi tinutunaw niya yung mga gasket o mga goma. So 100% safe yung makina ninyo pag gumamit kayo ng crudo sa pagpa-flush ng engine. So sinasali na namin yung bagong oil.
cut muna natin kasi para di makita yung magalaw na kamay. So okay na. Ayan, 1 liter. Meron pang mga latak. Tapuhi vibes. So isa-sarado na natin. So sa pagsisira nito, dapat tamang higpit lang. Gamit ang kamay, hihigpitan ninyo. So pag mahigpit na, gaya nito, hindi ko na maikot. Kuha kayo ng adjustable wrench. Tapos higpitan nyo unti. Ayun. So maliit lang na force. So okay na to. Tapos itong carb nilinis na namin kanina. Stock pa to lahat kasi babae yung may-ari. So hindi na namin ni-reject. Stock rin dito. Wala kaming ginalaw kasi hindi naman niya chill rider lang yung may-ari nito. So ina-assemble na nila yung motor. So okay na lahat. Nabuo na yung motor. Papaandarin natin yung motor para umikot yung bagong oil. Sige, vibes. So wala nang maingay sa makina. Okay na rin yung andar niya. Wala nang loose compression. Parang brand new na ulit yung andar ng motor. So yun lang yung ginawa natin. Follow lang natin yung manual. 0.06 sa intake, 0.08 sa exhaust. Ganito na yung resulta. So kahit 3 years na running yung motor, para pa rin siyang brand new. So